buhay mga boss. Ako nga pala si Justin Lipan ng Totoy Bee Game Yard at syempre owner din ng Totoy Agri and Poultry Supply. Actually, 1999, nag-start na akong mag-alaga ng manok na hilig or naman ako to, yung hilig na to sa aking lolo. Bata pa lang, nagmamanok na tayo. And at the same time na mahilig na rin tayo magkundi-kondisyon. Pero nahinto ito nag-OFW tayo sa Middle East sa Dubai, year 2017. Tapos, during lockdown, nawalan tayo ng trabaho, nauwi tayo sa Pilipinas. So, nung lockdown na yon, wala akong masyadong ginagawa. Siyempre, namimiss ko na rin yung pag-aalaga ng manok. Nag-umpisa ulit akong bumili ng mga manok. Siguro mga 5 piraso lang yon. So, alagaan ko. Parang pampatanggal inip na rin. Tapos habang nag-aalaga ako, napansin ko, marami ng magagaling na manok, marami ng maayos na linyada. Iba na yung labanan noon tsaka ngayon. Medyo hindi kinakaya nung nabili natin na manok. Kaya doon ako nag-start na mag-acquire uli ng bagong linyada. At syempre, dahil napansin ko, napakadami na nagmamanok. Nung time na yon, nakita ko may potensyal na pagkakitaan. Pinasok ko na rin ang pagtitindahan ng poultry supply. Sinubukan namin, namuhunan kami mula sa maliit. Nakita ko ayos naman yung naging outcome. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin yung Totoy Agri and Poultry Supply. Yearly dito sa munti naming backyard, ang target lang namin is 50 stags lang per year. Kasi hindi natin pwedeng padamihin kasi yung space din. Kawawa naman sila pagka nakakulong o lumaki ng tangkad. Napagdesisyonan ko na paramihin na yung BTS Gray. Kasi nung una, pinaglalabang ko sila sa Nueva Ecija, tsaka yung ibang tropa nilalaban din, nagpapanalo. Maganda yung winning percentage, mataas. Sabi ko, ito kakong gray na to, susubukan ko sa Manila, tsaka sa mga big events. Kung kakong mananalo sila at kaya nila sa big event, so paparamihin ko sila at napakaganda nga na naging resulta. Halos nananalo sila, minsan wala pang sugat kahit sa Santa Monica. Kaya at nasubukan ko rin po na sumali ako sa palaban ni Sir Billy Canlas at Canlas Brother, yung bakal sa bakal. So kaya ito, ang ganda nung naging score din natin, nag-runner up din tayo doon. Kaya ito, napag-desisyonan ko na talagang mainstay na sila dito sa Manila. Dito po sa munti naming backyard, medyo kahit maliit po ito, kung mapapansin nyo, napakasinop, napakalinis. Kasi gusto ko po namin dito, maayos lagi at malinis. And at the same time, yung kalusugan ng manok, dapat healthy po lagi yung mga stag. Kasi ang pananaw ko po, yung malusog at healthy stag, natatalo pa what more yung hindi malusog at healthy. Kaya po dito, ina-apply din po namin or nasubukan na po namin dito ang Ciencia de Gallo Dewormer. Ito po ay isang produkto na tumutulong din para maging malusog yung pangangatawan ng ating mga alaga kasi tinatanggal po niya yung endoparasitic saka ectoparasitic sa ating mga alaga, yung honeypot kuto at ang bulate para mapanatili po natin ang kalusugan ng ating mga alaga. At dahil nasubukan namin dito sa aming munting manukan ang Ciencia de Gallo, kaya napagdesisyonan na rin po namin na ipasok po siya sa aming tindahan sa Totoy Agri and Poultry Supply. At syempre, hindi lang naman po ang Ciencia de Gallo Dewormer ang available po. Meron din pong Cocciminator at Mucotil na available din po sa atin. Ang may advice ko lang, kung bibili po tayo ng materyales, dapat po meron po tayong maayos na facilities. Pero hindi po ibig sabihin na maayos, kailangan malaki. Kahit po maliit yung pasilidad natin, kung maayos po ito at malinis, napaganda po, magiging healthy pa rin po yung produce natin ng mga manok. Kaya po, importante po talaga na meron po silang paglalagyan pagka po kumuha tayo ng material. So, ayun nga mga boss, ang paniniwala ko, ang pagmamanok, hindi laging puro pamahiin at saka ganda ng kaliskis. Dapat may konting siyensya din. Kasi sa siyensya, walang tsampa.